Alright guys, so ang video na to ay about sa iTunes. Kung paano natin masusolusyonan if ever na maka-encounter kayo na hindi kayo makapag-update ng iOS nyo. Especially kapag ang sinasabi ay there was a problem on downloading the iPhone software. So mahalaga guys na panoorin nyo itong video na to dahil ipapakita ko dito yung problem at yung solution. So hindi ko na patatagalin pa, let's go! What's up guys? Welcome back to my channel. So ayun guys, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano mag-update ng iOS kapag naka-experience tayo ng there was a problem downloading the software for the iPhone. So ayan guys, so may experience natin itong problem na to kapag nag-download tayo or mag-update tayo ng iOS sa iTunes. Anyway guys, itong device na to ay iPhone XS Max na naka-iOS 12 pa. So yun guys, ito since binili siya ng owner, hindi pa siya in-update ng iOS. Anyway guys, itong device na to ay sa client natin. So pinaalam ko sa kanya kung pwede kong gawa ng content and pumayag naman yung owner. And returning client kasi natin siya. So client natin siya since pandemic pa. Sa IETB Tech Shop, nagpa-repair na siya dati sa amin. So papakita ko sa inyo general about and then ayan, iOS 12.0 yung version niya. Anyway guys, ganito ang mangyayari kapag hindi kayo nag-update ng iOS ng matagal. Kumbaga, tulad ngayon, iOS 17 na yung latest version. And then ito naka-iOS 12 pa. So ang mangyayari niyan, dito sa OTA or on-the-air update, magkakaroon ka na ng problem. Ang mangyayari niyan is, hindi ka na makakapag-download or makakapag-update ng iOS dito sa device mo. Ang mangyayari niyan is to download and install the software update, connect your iPhone to iTunes on your computer. So ayan na lang yung tanging paraan or choice mo. Pero ang mangyayari niyan guys is magkakaproblema ka. Yan nga yun, lalabas nga yung downloading problem ng software dito sa device mo. So mamaya guys, ipapakita ko sa inyo yung downloading problem na yan kung ano yung lalabas na error. Anyway guys, ganito muna gagawin natin. First, kailangan natin ng, syempre yung device. And then laptop or computer, and then cable. So saksak muna natin yung device natin sa computer. Guys, lalabas minsan dyan yung trust or don't trust sa device mo. So, pindutin mo lang yung trust, syempre, para ma-access mo yung details or yung data ng iPhone mo dito sa computer mo or laptop. Ayan guys, so may lalabas na a new iPhone software version 17.1.1 is available for the iPhone. Anyway guys, hindi na ako mag-i-screen record dito sa laptop ko para actual nyong makita kung ano yung mga gagawin ko. Anyway guys, kung walang problema sa device, yung pag-update, pwede na tayo agad mag-recta download and update. Kaso ang problema ay itong device na to ay iOS 12 pa. So kahit i-click natin yung download and update, walang mangyayari. Kumbaga maglalabas lang yan ng error. Ayan, yan yung sinasabi kong error. The iPhone software update server could not be contacted. So, ano yung unang-unang step na gagawin natin once na na-connect na natin yung device natin sa computer? So, punta lang tayo sa help and then check for updates. Guys, mahalaga na dapat updated yung iTunes nyo bago kayo mag-a-update ng iOS version nyo. Napakahalaga yan. Kailangan talaga guys, laging updated si iTunes. So, ayan lang guys. So, ayan, the version of iTunes 12.13 is the current version. So, ayan, updated yung iTunes natin. So, ngayon, X lang natin yan. And then, punta na tayo sa device muna natin. Ito yung device natin. Ayan. And then, ito yung details natin. Makikita nyo dyan na 12.0 pa yung iOS version niya. So, guys, mas maganda na i-backup nyo muna yung device nyo. Para in case na magka-problem, mare-restore nyo yung data nyo. So, ang gagawin nyo lang is this computer, kiklik nyo lang yan, and then back up now.
Pero kanina naka-backup na ako, kaya hindi na ako magpipindot ng backup now. So ang gagawin natin ngayon is ituturo ko sa inyo yung pag-update. So normally, kapag walang problema sa iOS version, tulad yan, ang layo ng itatalon, 12.0, then 17.1. Normally, kapag walang problema, kiklik lang natin yung update. Tapos, okay na yan. Hihintayin na lang natin yan. Kumbaga, magbibigay na lang ng instruction. Pero dito sa kanya, ang mangyayari niyan is magkakaproblema tayo. Dahil nga, ang layo ng tatalonin. Kaya papakita ko muna sa inyo yung error guys bago ko ipakita yung solution. So enter lang muna natin yung passcode ng iPhone niya. Ayan, para lang makita nyo yung error. Ayan. So ayan, there was a problem downloading the software for the iPhone. Ayan, yung sinasabi ko kanina na problem. So paano ba masusolusyonan yan? So una, punta tayo sa Google. Ayan. And then search lang natin yung ipsw.me. Then, click lang natin tong IPSW downloads. Ayan. So, pagka-click natin yan, click natin yung device or yung product. Ayan, hintayin lang natin. Ayan. So, syempre, click natin itong iPhone. Ayan, close na natin yung mga ads na yan. Then, select natin yung kanyang device. So, ang device niya is XS Max. So, ito, dalawa yung klase niyan. XS Max China and then iPhone XS Max. So, yung sa kanya, hindi siya China. Kaya itong iPhone XS Max ang pipinutin natin. Ayan. And then ito, iOS 17.1.1. Ayan. Ang gagawin natin is i-download lang natin yan. Click lang natin and then download. Ayan. Download lang natin. Ayan lang siya guys. Ayan. So, ayan na. Naka-download na siya. Or nagda-download na. Ayan. Ayan. So, hihintayin lang natin to guys. Yung download speed niyan guys, depende yan kung gaano ka bilis yung internet mo. So, ayan. Hihintayin lang natin yan. And then, tuturo ko sa inyo yung next step. Pagkatapos niyan, ma-download. So, yun guys. So, kakatapos lang natin i-download yung iOS 17.1.1 sa ipsw.me. So ngayon ang gagawin natin ay i-recovery mode natin itong iPhone XS Max. Anyway guys, yung pag-recovery mode, depende yan sa model. So i-search nyo na lang sa Google kung paano mapupunta sa recovery mode yung iPhone nyo. So since XS Max to, ang pagpunta niyan sa recovery mode is itatap natin yung volume up button and volume down button. Sabay itatap and hold natin itong power button. So, ang gawin natin guys, para sigurado rin, bunutin muna natin yung device natin. Ayan. Then, papakita ko sa inyo kung paano siya gagawin. Press natin yung up, and then down, and then hold natin yung power button. And then, ayan. Hintayin nyo lang siya. Talagang hold lang guys, hold nyo lang. Hanggang sa lumabas yung recovery mode. So, ayan guys. So, makikita nyo na naka-hold ako sa power button. Ayan. Then, nakasaksak na rin yan, guys. Sinaksak ko na siya. So, ayan, guys. So, makikita nyo na, naka-restore na. Ayan. So, pag na-detect na naka-restore na yung device natin, ayan. Hintayin lang natin yan, guys. So, ito, guys. Lumabas na. Ayan, naka-restore yan. Lagay ko dito. There is a problem with the iPhone. Huwag nyo kiklik yan guys. Huwag nyo kiklik. X nyo lang yan. Close nyo lang yung tab na yan. Ang gagawin natin is i-hold natin yung shift sa keyboard natin. Saka natin pipindutin yung restore iPhone. So shift, then click restore iPhone. Ayan. Then hahanapin natin yung dinownload natin na software kanina. So yung sa akin, napupunta siya sa downloads. So dito tayo sa downloads. And then, ito siya, iPhone 11, ayan, 17.1.1. So, ayan siya. Open lang natin. Ayan, and then, click Restore. So, mangyayari dito, guys, is mabubura lahat yung file mo. Except sa Apple ID or sa iCloud. Pero lahat yan, mare-reset. So, click natin Restore. So, ayan, guys. So, tapos na. Makikita nyo na your iPhone has been restored. Ayan, so ito, magre-restart na lang siya. Ayan. And then, okay na yan. Mapupunta na tayo sa
activation. So ayan na yun guys, tapos na ang pag-restore natin nito. So ayan guys, so nag-open na siya. So natapos na ang pag-restore dito sa ating iPhone XS Max. So ayan guys, so syempre alam niyo naman na mag-activate, so hindi ko na ituturo sa inyo yan. So ayan guys, so kung nagustuhan nyo itong video na to, like and share nyo na lang, and subscribe na rin kayo sa YouTube channel ko, or follow nyo ako sa Facebook ko na Israel Evangelista TV. Yan yung Facebook page ko, or El Israel Evangelista, yan naman yung isang account ko pa. Kaya marami kayong mapapanood na reels dyan. And follow nyo na rin guys yung ibang platform. Meron ako sa IG, meron din ako sa TikTok. So yun guys, hanggang dito na lang. Sana marami kayong natutunan dito sa video na to. See you on my next video.